Nakauwi na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na pagdalo sa 43rd ASEAN Summit and related summits. Baon naman niya pabalik ang investment pledges na makatutulong para po sa pagpapabuti hindi lang ng ekonomiya ng bansa kundi maging ng pamumuhay ng mga Pilipino. May ulat si Alan Francisco. Kaliwat ka ng pulong sa mga pinuno ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at iba pang kapartner na bansa. Mga mahalagang issue na apektado hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong ASEAN at ang mundo. Diyan umikot ang 3 araw na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa 43rd ASEAN Summit and related summits sa Jakarta, Indonesia. At ayon kay Pangulong Marcos, matagumpay ang kanyang naging pakikilahok sa makasaysayang event na ito. I promoted and highlighted key interests of ASEAN, such as food and energy security, migrant workers protection, climate change, and digital transformation, issues that are of strategic importance to the Philippines. Dumalo ang Pangulo sa 12 leaders level meetings kasama na ang Australia, Canada, China, India, Japan, Republic of Korea, United States at ang United Nations, kung saan itinaguyod niya ang interes ng ASEAN, gaya na lamang ng pagbibigay diin ng ASEAN at mga partner countries sa importansya ng rules-based international order. Binigyang diin din ng mga bansang ito na ang ASEAN ay may isang competitive at integrated regional economy. Dumalo rin si President Marcos sa ASEAN Plus 3 Summit, kasama ang China, Japan at Republic of Korea. Napag-usapan nila ang food security, climate change at digital economy. Usaping politikal at ekonomiya naman ang tinalakay sa East Asia Summit. We discussed regional and international issues, during which I emphasized the importance of a rules-based international order, especially in the disputes in the South China Sea, inasmuch as they affect not only our nation, but the entire region. Dito ay muling nanindigan ng Pangulo na ang Pilipinas ay nagsusulong sa mapayapang resolusyon sa territorial dispute, kasabay ng panawagan sa iba pang mga bansa na ipagpatuloy ang pagtataguyod sa freedom of navigation at overflight sa South China Sea, alinsunod sa international law, kabilang ang 1982 UNCLOS. We urged all parties to exercise self-restraint and refrain from unilateral and assertive activities that could increase tensions and lead to misunderstandings and miscalculations in the South China Sea. Natalakay rin ang iba pang pandaigdigang issue gaya ng sitwasyon sa Myanmar, denuclearization sa Korean Peninsula at ang hidwaan sa Ukraine. Sa sidelines naman ng summit, nakausap ni President Marcos si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at United States Vice President Kamala Harris sa pagpapaigting ng kanilang pagtutulungan. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting sa mga leader ng Cambodia, Canada, the Cook Islands, India, Republic of Korea, Vietnam at maging sa Pangulo ng World Bank Group. Sa usaping pang-ekonomiya, iniulat ng punong ehekutibo ang Philippines-Republic of Korea Free Trade Agreement na sumasalamin sa pangakong pagtutulungan ng dalawang bansa para umunlad. The FTA will strengthen our bilateral trade and investment relations with the Republic of Korea, especially as it generates jobs and contributes to the Philippines' value proposition as an ideal regional hub for smart and sustainable investments. Sa sidelines din ng summit, nakapulong ni President Marcos ang mga top executives ng ilang Indonesian companies na nais magpalawig ng kanilang negosyo sa Pilipinas, kung saan hindi bababa sa 20 milyong dolyar ng investment ang naipangako sa kanya sa usapin na agrikultura at digital economy. Dito ay inanunsyo rin ng Pangulo na ang Pilipinas ang magiging host ng ASEAN event sa 2026. Kasabay nito, ang pasalamat niya sa Indonesia sa pagiging ASEAN Summit host ngayong taon. I also thank them for their very warm hospitality to the Philippine delegation, and I look forward to the able leadership of Lao PDR when they host ASEAN in 2024. Samantala, pasado alas 12 ng hating gabi kanina, balik Pilipinas na si Pangulong Marcos. Alan Francisco para sa Bayan, Jakarta, Indonesia.